Mami, Mami! Sigaw ni Kendall habang tumatakbo papalapit sa akin. Hawak ang isang sobre. Mami, someone has sent you a letter. Ika niya. Inabot ito sa akin habang ako naman ay nagtataka kung kanino nanggaling ang sulat na iyon. Pero nang buksan ko ang sobre, hindi siya ordinaryong sulat lang. Isang imbitasyon. Wedding invitation? Tinignan po kung sino ang nagpadala. Ito ang kinagulat ko. Paano nalaman nila ang address kung saan ako nakatira? 5 years na akong walang balita sa kanila. Sa totoo lang ay kinalimutan ko na sila. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga oras na ito. Ako ay napatingin sa aking anak na si Kendall at bumalik tanaw ang aking nakaraan. Nakaupo ako sa loob ng classroom ng university na pinag-aaralan ko habang masayang tinitignan ang grades sa class card ko. I'm on my 3rd year sa kursong HRM at pagkatapos ng summer break, I have 1 year to complete para makagraduate. This is my passion and I plan to build my own restaurant pagdating ng araw. Habang nagmumuni-muni, dumating ang best friend ko si Bettina. Uy girl, anong plan mo ngayong summer? Tanong niya sa akin. Mamiti ako at sinabing mukhang plan ng family ko magbakasyon ng Cebu sa lolo at lola ko. Medyo matagal na din kami hindi nakakabisita doon. Ikaw ba? Hindi ko pa alam pero naalala mo yung boyfriend ko? Yung nakwento ko sa'yo? Tanong ni Bettina sa akin. Si Kenneth? Yung boyfriend mo since high school? Kasi naging long distance kayo kasi dito ka sa Maynila nag-aral ng college. Sagot ko kay Bettina. Pero sa totoo lang, never ko pa nakilala si Kenneth. Madalas siyang ikwento sa akin ni Bettina, lalo kapag may tampuan sila. Pero ang makilala siya ng personal ay hindi pa namin nagawa. Basta ang alam ko, may long distance boyfriend siya. Oo nga pala, taga Cebu din yun. Saan niya sa Cebu ang grandparents mo? Tanong ni Bettina sa akin. Kaso, bigla kaming natigil sa pag-uusap nang magdatingan sa classroom ang iba pa namin kaklase. Some of our friends ay lumapit na at nag-start na ang group kwentuhan. Dahil magbabakasyon na, excited ang lahat. May iba pa kaming classmates na mag-out of town. Social, di ba? Mag-summer break sila sa Europe, US, yung iba Japan at Korea daw. Well, for me, out of town lang. But excited ako kasi namimiss ko na din naman ang lolo at lola ko from the province. Even my cousins. At tapos ang araw na to, at kailangan ko nang mag-ready for our biyahe tomorrow. Habang nagre-ready ako ng mga gamit na dadaling ko papuntang province sa kwarto, ay bigla kong narinig na parang nagtatalo ang mama at papa ko. Tila kakauwi lang galing work ng papa ko. Lumabas ako ng kwarto para silipin kung ano bang nangyayari. Nasa bandang kusina ang parents ko nang makita ko sila pero pinagtataka ko bakit umiiyak si mama. How could you do this to me? Narinig kong sinabi ni mama kay papa. Hinaan mo ang boses mo. Sagot ni papa kay mama. Wala akong pake kahit marinig tayo ng buong kapitbahay. Umiiyak na sambit ni mama. Patuloy ang pagtatalo nila at base sa mga narinig ko, nahuli ni mama si papa na may ibang babae. Dahil plan nga namin na buong family kami uuwi ng Cebu, excited si mama na pinuntahan sa office niya si papa para sabay na silang umuwi ng bahay at makapag-ready para sa biyahe. Pero mukhang si mama ang nagulat dahil nahuli niya si papa at kabit nito sa opisina niya na magkayakap at magkakiss. At ang babae ay walang iba kundi ang sekretary niya na 5 years na nagwo-work sa company. Miski ako ay nagulat sa mga narinig ko. Uuwi kami ng Cebu ni Kelly, isasama ko ang anak natin. Huwag mo kaming susundan doon. Narinig kong pasigaw na sabi ni mama. Nang mapansin kong paalis si mama mula kusina kung saan sila nagtatalo ni papa, dali-dali akong bumalik sa kwarto ko sa ikalawang palapag ng aming bahay. Hindi ko napigilang tumulo ang luha ko. Maya-maya lang bumukas ang pinto ng kwarto ko at pumasok si mama habang umiiyak. Niyakap niya ako. Bilang asawa siya ni Papa, alam ko ang nararamdaman niya, kaya hindi ko siya pinilit ipaliwanag sa akin ang mga nangyayari. Anak, bayo na tayo aalis papuntang Cebu. Ready ka na? Ang tanong niya sa akin. Ang bukas pa sana namin na biyahe ay napaaga. Dahil sa mga nangyari,
Paglabas namin ng kwarto, nakatayo si Papa doon. Gusto niya akong kausapin pero sa mga narinig ko, hindi ko alam kung makikinig ba ako sa kanya o mas uunahin kong damayan si Mama. Tinangka niya kaming pigilan pero wala din siyang nagawa hanggang sa tuluyan na kami makaalis ni Mama ng bahay.